Inami na nakaupo sa bus ay pagod na pagod at siya ay nakatulog nang biglang huminto ang bus, nagising siya at dali-dali siyang bumaba ng sinasakyan niyang bus. Sa sobrang pagmamadali niyang bumaba hindi niya napansin na nahulog na ang kanyang cellphone sa bus. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at may isang hindi kilalang lalaki ang nakakita nito at kinuha ang cellphone. Kinabukasan nagluluto ang di kilalang lalaki nang biglang tumunog ang cellphone ni Lee Nami, sinagot ito ng lalaki at gumamit siya ng fake voice upang masagot ang tawag ng kaibigan ni Lee Nami. Habang nakikinig ang lalaki sa tawag ng cellphone isinulat niya ang pangalan ni Lee Nami sa papel. Sinabi ng lalaki gamit ang fake voice na nahulog ang kanyang cellphone sa bus. Sinabi naman ng kaibigan ni Lee Nami na, "That's my friend's phone," at tumugon ang lalaki gamit ang fake voice recorder ay, "Should I leave it to the police?" Sumagot naman ang kaibigan ni Lee Nami, sinabi niya na kakausapin niya ang kanyang kaibigan upang makuha agad ang cellphone. Pumunta na ang kaibigan ni Lee Nami sa kanyang bahay, umakyat ito sa hagdan, hanggang rooftop at binuksan niya ang pinto ni Lee Nami, tinawag ang pangalan nito. Hinanap niya si Lee Nami sa banyo at hindi niya ito nakita. Tatawagan niya na sana ito pero nakita niya na wala ang cellphone ni Lee Nami. Lumingon siya sa table sa labas at may nakita siyang paa na nakalabas sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan niya itong nilapitan at natatakot siya. Sinilip niya ito at nakita niya si Lee Nami na nakahiga sa ilalim ng lamesa. Dahan niya itong hinawakan at ginigising nang biglang gumalaw si Nami at nagulat ang kanyang kaibigan at napasigaw na lang ng, "Hey!" Ang hindi kilalang lalaki ay sinearch ang pangalan ni Lee Nami sa Instagram, inistok niya ito nang biglang tumunog ang cellphone ni Nami. Napatingin ang lalaki at agad-agad itong tumingin sa kanyang computer. Si Lee Nami ay nakahiga na sa kanyang kama habang kausap ang kanyang kaibigan na tinulungan siyang makapasok sa kanyang bahay dahil sa kanyang kalasinggan nito. Hinahanap ni Lee Nami ang kanyang phone nang nagmamadali. Bumangon siya at hinanap niya ito sa kanyang bahay, pumunta siya sa banyo at wala doon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang mahanap ang kanyang cellphone ngunit wala pa din. Ang lalaking kumuha ng phone ni Lee Nami ay patuloy na naghahanap ng information tungkol kay Lee Nami gamit ang kanyang laptop, sinusulat niya ito sa papel. Biglang tumunog ang cellphone ni Lee Nami at agad naman itong sinagot ng lalaki gamit ang fake voice recorder. Ang tumawag pala ay si Lee Nami at sinabi ni Lee Nami ay hindi niya napansin na nahulog ang kanyang phone sa bus dahil sa kalasinggan at pagod nito. Sabi ni Lee Nami na makipagkita sa isang cafe upang mabawi ang cellphone at agad namang pumayag ang lalaki. Pagkatapos ng call binuksan ng lalaki ang phone ni Lee Nami at sinusubukan niyang hulaan ang password nito at hindi niya mahulaan, bigla niya itong hinahampas sa dulo ng lamesa. Isang patay na babae ang natagpuan ng mga pulis sa isang kagubatan at walang ebidensya at nahihirapan silang mahanap ang killer nito. At habang nag-uusap ang mga pulis may hinala sila na si Woo Jun-young ang gumawa nito dahil parehas ito ng case nila noon na iniimbestigahan. Pumunta si Lee Nami sa cafe ng kanyang tatay at nagalit ang kanyang tatay dahil nakita nito ang Instagram post ni Lee Nami na naglalasing. Biglang may tumawag sa telepono sa cafe at sinagot ito ni Lee Nami. Sinabi ng tumawag ay nabasag ang screen ng cellphone ni Lee Nami at iniwan niya na lang ito sa repair shop. Sinabi ang address kung saan ito ipinaayos at agad namang pinuntahan ito ni Lee Nami. Umakyat siya ng hagdan at hinanap ang mga repair shop. Nang mahanap niya ito ay agad siyang pumasok at nakita niya ang kanyang cellphone sa lamesa. Agad namang may lumabas na lalaki at nagpa-fill up ng form kasama na din dito ang password ng phone. Agad namang inaayos ito ng lalaki at inilipat niya lahat ng information sa phone sa kanyang laptop upang maka-access din siya sa phone ni Lee Nami. Pagkatapos ng mahabang oras na ayos na ito at umalis na si Lee Nami at naging successful ang lalaking nag-ayos ng cellphone ni Lee Nami. Dahil nakikita niya din ang nasa screen ng cellphone ni Lee Nami, lahat ng galaw nito at lahat ng ginagawa sa social media ay nakikita ng lalaking nag-ayos ng cellphone ni Lee Nami. Habang nagbabantay ng shop cafe si Lee Nami may dumating na customer at ito ay ang nag-ayos ng cellphone ni Lee Nami pero hindi niya ito nakilala at nag-order ang lalaki at ibibigay na ito ni Lee Nami at nag-usap sila tungkol sa in-order ng lalaki. Ang lalaking pulis ay pinuntahan ang kanyang asawa, nakita niya itong natutulog na at nakita niya ang cellphone nito. Agad naman niya itong binuksan at nagbasa ng mga text messages nito ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Kinagabihan habang natutulog na si Lee Nami ay kusang bumubukas ang kanyang cellphone. Kinabukasan nagising si Lee Nami sa kanyang alarm at ang lalaking nag-ayos ng cellphone ni Lee Nami ay marami nang nakuhang information ito tungkol sa kanya. Kaya bawat galaw nito ay alam ng lalaking iyon. Pag-grocery nito at pagpasok sa work ay nakikita ng lalaking nag-ayos ng phone niya. Biglang tinawag si Lee Nami ng kanyang boss at may mahalaga silang event na gagawin. Si Lee Nami ang nataasang gumawa nito at bawal niya itong sabihin sa iba. Ang pulis at ang kanyang asawa ay kumakain habang nag-uusap tungkol sa kanilang anak na si Jun-young dahil sa kasing hinahawakan ng pulis. Biglang tumunog ang cellphone ng pulis at may nag-text sa kanya na nahanap na nila ito. Habang nasa trabaho si Lee Nami, ang lalaking ito na si Jun-young ang nag-ayos ng cellphone ni Lee Nami ay pumunta sa bahay ni Lee Nami upang makakuha pa ng ibang information tungkol kay Lee Nami. Patuloy pa ding nag-iimbestiga ang mga pulis sa pagpatay ng mga babae.
Natagpuan ng pulis ang bahay ni Junyong at dahan-dahan siyang pumunta dito at dahan-dahan din siyang pumasok upang makahanap ng information tungkol sa mga ginagawa ni Junyong. Papasok na sana si Junyong pero alam niyang may tao sa kanyang bahay at agad itong umalis. Ang pulis ay patuloy na nag-iimbestiga at ito ay kumuha ng video upang gawing pruweba. May nakita ang pulis na ebidensya tungkol sa bagong kaso nila nang biglang tumunog ang cellphone nito at nag-text si Junyong na, "It's been a while father." Agad namang nataranta ang pulis at daling lumabas ng bahay at patuloy na nagte-text si Junyong sa kanya, nang may kasamang litrato niya hinanap niya ito nang biglang mag-ring ang phone niya. Agad niyang sinundan kung saan ito naggagaling at hindi niya ito nakita. Agad-agad namang bumalik ang pulis sa bahay ni Junyong. Nakita niya itong magulo at nawala ang mga ebidensya nito. Muling nagkita si Junyong at Lee Nami sa kafe ng kanyang tatay dahil umorder ito ng plum-aid juice at CD player kay Lee Nami. Hinatid si Lee Nami ng kanyang tatay at bago pa man bumaba si Lee Nami ay tinawag siya ng kanyang tatay at sinabing bakit lagi ka na lang nasa phone mo. Sinagot naman ni Lee Nami, "I was working," at nag-aalala ang kanyang tatay dahil may sumusunod sa kanya ang lalaking nasa cafe shop. Sila ay nagtalo at nagalit si Lee Nami at bumaba na ito ng kotse at umalis na din ang kanyang tatay. Habang nasa bahay na si Lee Nami ay biglang may kumatok. Siya ay nagulat at dahan-daang kumuha sa bulsa niya ng patalim at nang bumukas ang pinto siya ay takot na takot. Biglang may nagpicture sa kanya ng biglang isang babae ang pumasok, yun pala ito ay kaibigan ni Lee Nami. Sila ay lumabas at nag-usap tungkol sa kanilang mga buhay. Nang makadaten sa bahay ang kanyang tatay. Ito ay nagpapahinga sa may sofa biglang tumunog ang kanyang cellphone at nag-text si Lee Nami at may pinapa-download na link sa kanya in case na mawala ulit ang phone nito. Agad namang dinownload ito ng kanyang tatay. Patuloy pa din ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa mga namamatay na babae. Isang gabi may mga grupo na rescuers sa isang kagubatan. Sila ay natataranta dahil sa mga namamatay na babae. Kinaumagahan nagising si Lee na may kasama niya ang kanyang kaibigan sa kanyang apartment at nakita niya itong tulog at agad niya itong napikturan at tumawag siya. Nagmamadali siyang umalis at dahil late na siya sa kanyang work, nagmamadali siyang sumakay sa cab habang tinitignan niya ang kanyang social media. Siya ay gulat na gulat sa kanyang mga nababasa. Dali siyang tumakbo at pumasok sa trabaho at nakita niya ang kanyang mga katrabaho. Galit na galit sa kanya pati ang kanyang boss dahil sa post nito. Dahil ang special project nila ay na-cancel na dahil sa kanya. Sinubukang mag-explain ni Lee Nami nang biglang siyang tinulak papalabas ng kanyang boss. Habang papalabas ng company si Lee Nami parang wala na siya sa kanyang sarili. Nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan at iyon ang kanyang kaibigan at siya ay umiyak, siya ay kino-comfort ng kanyang kaibigan. Kasama ng kanyang kaibigan siya ay pumunta sa police station at sila ay nag-report tungkol sa nangyari. Sinabihan silang bumalik na lang dahil walang solid evidences. Ang lalaking si Junyong at patuloy na minomonitor ang cellphone ni Lee Nami. Ang tatay ni Lee Nami ay kinidnap nito sa sariling bahay ng kanyang tatay. Galit na galit ang tatay ni Lee Nami sa lalaking si Junyong, tinext niya si Lee Nami na mag-take muna ng day off. Sabi ng tatay ni Lee Nami na, "Don't hurt her." Sinipa ni Junyong ang tatay ni Lee Nami at nag-explain ito kung gaano nakalayo ang narating niya dito. Pumunta sa cafe shop si Lee Nami at nakipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa hackers. Biglang dumating si Junyong at nag-order ito ng plum-aid habang gumagawa ng order si Lee Nami ay nag-uusap sila ng kaibigan nito. Pinag-uusapan nila tungkol sa cellphone ni Lee Nami dahil sa nangyaring paghaak nito. Nahanap ng mga pulis ang repair shop ni Junyong at agad nila itong pinuntahan. Nagmamadali silang pumasok sa building at ang naabutan nila ay isang room na puno ng papel at tubig. Umiyak si Lee Nami dahil sa mga nangyayari sa kanya. Dali-dali siyang pumunta sa repair shop ni Junyong at naabutan niya ang mga pulis doon. Nag-usap sila tungkol kay Junyong. Sinabi ni Lee Nami na siya ang nag-install ng spyware sa cellphone nito nung nasa cafe sila. Sinabi ng mga pulis ang katotohanan tungkol kay Junyong. Tinanong ng mga pulis kung saan siya nakita kasi panigurado na magpapakita doon si Junyong. At buo na ang loob ni Lee Nami na mahuli si Junyong, gumawa sila ng plano para mahuli ito. Habang pauwi si Lee Nami ay tinext niya na si Junyong para papuntahin ito sa apartment. Nakasunod sa kanya ang mga pulis at naghahanda na din si Junyong upang mapuntahan ang apartment ni Lee Nami. Bumaba na ng kotse si Junyong at handa na itong makipagkita kay Lee Nami. Habang nagmamasid ang mga pulis ay nakita na nila si Junyong pero hindi nila ito nahuli dahil iba ang hitsura niya dito. Agad na itong umalis. Aalis na din sana ang mga pulis nang bigla silang tawagan ni Lee Nami at pinapunta sa apartment nito. Sinabi ni Lee Nami na hindi na makakapunta si Junyong dahil may emergency ito. Biglang tumawag ang chief police at kinausap ang tatay ni Junyong na pulis din at galit na galit itong sabihin na ang ibang evidences ay nasa bahay ng kanyang asawa. Sinabi ng chief na anak mo ba ang may gawa ng lahat ng ito at nag-explain ang pulis. Si Lee Nami ay nagpalit ng phone na ang dati niyang cellphone.
Habang nag-uusap ang mga pulis sa labas ng apartment ni Lee Nami ay biglang lumabas si Lee Nami at nagpaalam na ang mga pulis. Hindi nila pwede iwanan si Lee Nami at inihatid na lang ito sa tatay ni Lee Nami. Pumasok na si Lee Nami sa bahay ng kanyang tatay at kumatok siya sa kwarto ng kanyang tatay at nakita niya itong tulog na. Kaya magpahinga na din siya sa kabilang kwarto at nag-cellphone nang biglang mag-text sa kanya si Junyong, nang biglang may tumunog na cellphone sa itaas ng bahay ng kanyang tatay. Agad-agad niya itong pinuntahan ng nag-aalala at sumigaw siya ng dad, at agad niyang isinira ang pinto at tatawag na sana siya ng pulis ngunit di niya makontrol ang kanyang cellphone nang biglang. May nagsalita na nanggagaling sa kanilang sala. Dahan-dahan siyang lumabas at pumunta sa kanilang sala at ang tanging natagpuan niya lang ay ang speaker na patuloy na nagsisalita at bigla niyang nakita si Junyo. Sila ay nag-usap at galit na galit si Lee Nami sa kanya, hahampasin na sana siya ni Lee Nami nang ipakita ni Junyong ang video ng kanyang tatay. Biglang nanghina si Lee Nami. Sinabi ni Lee Nami na "I do anything" at inutusan siyang mag-text sa mga pulis upang hindi sila puntahan ng mga ito. Tinanong ni Lee Nami, "Why are you doing this to me?" At sagot naman ni Junyong na "I found your phone." At habang nag-uusap sila nagpaalam si Junyong na mag-CCR muna at kumuha ng patalim si Lee Nami. Lumapit sa CR at nang bumukas ang CR nakita niya ang kanyang tatay na nasa bathtub na nakatali ang mga kamay at walang malay. Si Junyong ay may hawak na kutsilyo sa leeg ng kanyang tatay at dali-daling pumasok si Lee Nami na takot at nag-aalala sa kanyang tatay. Binitawan niya ang kanyang hawak na patalim. Inutusan siyang atali ang kanyang sarili at lagyan ng tape, agad niya naman itong ginawa. Biglang binuksan nito ang tubig sa bathtub at nalulunod ang kanyang tatay. Bigla siyang umiyak at patuloy na siyang itinali ni Junyo. Umiyak si Lee Nami na tinawag ang kanyang tatay. At nang biglang binuksan ulit ni Junyong ang tubig sa bathtub hanggang sa malunod ang kanyang tatay, sumigaw ito ng "Dad, no, no," patuloy ang pag-iyak ni Lee Nami. Sinabi niya kay Junyong na "I do anything else" at tinakpan ni Junyong ang bibig ni Lee Nami at nilulunod ito sa bathtub katabi ng kanyang tatay. Kinuhaan ito ng litrato at ginawa niya itong wallpaper. Nang biglang nakita niya ang nakasulat sa papel na "No texts only calls", agad namang kinabahan si Junyong dahil nakadating na ang mga pulis sa bahay ng tatay ni Lee Nami. Tinutukan ng baril ng mga pulis si Junyong at agad nilang nirescue sila Lee Nami at ang kanyang tatay. Hinailan nila ng duguan si Junyong at pinususan ito. Nire-revive ng pulis ang tatay ni Lee Nami. Habang patuloy na binubugbog ng isa pang pulis si Junyong at nahanap niya ang mga ebidensya nito. Biglang tumingin si Lee Nami kay Junyong at bumangon ito dahan-daang naglakad ito kay Junyo. Binaril niya ito at namatay si Junyo. Lumapit si Lee Nami ng dahan-dahan sa kanyang tatay at niyakap nito habang umiiyak. Dumating ang mga rescuer at niligtas sila pati na din ang mga pulis. Makalipas ang ilang taon naging okay na ang buhay ni Lee Nami kasama ang kanyang tatay sa cafe. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap na tulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!